So ayan po, walang tigil na casting, tas balita ko may Class G pa bukas, pero syempre, Phoenix mga kaibigan, may Aryan sa dulo, Phoenix sir, Phoenix sir. Ayan, pero Phoenix para sa TNC Pro Team dito. Let's see kung paano na i-utilize yan. I think, have they run out of, of laners? I don't think so, but this might be played by Nico Eyo, the aggressive support Phoenix. Mula sa kanila, either that or they would be giving it to Sam H, pero kanya-kanya trip yan. So ito mga kaibigan, pinagtapat ng TNC Pro Team masyadong nagigibad, Mineski, si Articuno at saka si Zapdos, ay si Moltres, tama, Articuno at saka si Moltres. So abangan natin si Zapdos sa susunod na patch. Balang araw, wala pa. Pero yun mga kaibigan, ang pinapanood nyo ngayon ay ang game number 5 ng MPGL Mineski Pro Gaming League Season 7 Leg number 3 Finals between the defending champions Gigabyte Mineski and the challengers TNC Pro Team. Syempre live yan dito sa Esports and Gaming Summit. At hindi pa naman tapos, baka sabihin nyo, Kuya Denki, mukhang in-overtime na kayo dyan, baka wala nang day 2. Syempre, meron pang day 2, so kita-kits tayo dyan. At syempre, bumili na rin kayo ng ticket para makapasok kayo kagad, hindi kayo pipila. Ganun talaga ang buhay. So, ayan. So, shout sa lahat ng kasama ko ngayon sa likuran ko. Ayan, lahat sila mga nakapikit na. Amen. Broodmother would be banned by Gigabyte Mineski. Siguro wala na silang no choice dito. Tanggalin na lang yung nakakaasar na pwedeng kunin ng TNC Pro Team. And if ever they can get the Broodmom, napakahirap i-contest niyan given their lineup and strat. So, ito mga kaibigan, inis with the Spectre last pick Spectre, Naga, Siren. Dali na, sige na, dito na tayo. Sige na, kunin nyo na yung mga kape nyo. Ayan, sa lahat ng mga nasa bahay, buti pa kayo, chill lang kayo. Nako po, Spectre, Naga Siren, Beautiful Dota, Phantom Lancer, ganun din. Bukas na tayo uwi mga kaibigan. PL Lords, my goodness. Spectre, Spectre, Spectre Mills, Spectre. Spectre pa rin. Oh, support Gyro, support Spectre. Nako po, Position 1 Phoenix, ito na yun Walwal Gaming. Tingnan natin. Pero TNC mga kaibigan, taking their sweet time as if hindi pa tayo overtime dito. 5 seconds remaining. Carry Benchbull. Carry Venomancer. Earthshaker carry mga kaibigan. Joke lang. Siyempre hindi yan. Tingnan natin kung sino gagamit. Pag ito si Tihi gumamit, alam na natin. Sapakan build. Pero anyway, it would be a Gyrocopter versus Phantom Lancer matchup. Dito yan sa game number 5 na MPGL 7 leg number 3 finals ng Mineski versus TNC. Pasensya na kayo at yung boses ko medyo bumibigay na, pero ganun talaga ang buhay. Syempre, sabi nga nila, the on must go show. Ayan. Abangan na natin yan. Lock na ito. Ayaw pa nila. Piliin nyo na please. Please, parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Tatag ko po. Anong oras na ba? Anong alas 10 na. Anong oras na ba? Oras na, MPGL. So ito na mga kaibigan. Siyempre magkapasalamat ako sa lahat na nanonood sa inyo. Ilan kayo dyan? 1,000 na nakakarinig ng pagkakalat ko ng pagkakas. Pasensya na talaga. Mahirap ang buhay. Ayan na, sabay post. Nice one. Beautiful. 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 Unfortunately, andyan pa ba sila nun? O pumunta na sa si Kuya D na lang po nagka-cast sa main stage, and ako na lang po natitira dito sa may stream. Ganyan talaga, kami talaga ni Kuya D ang natitira lagi, ang mga mga ganun. Ang nauuna kasi nahuhuli at ang nahuhuli nauuna, di ba? Ganun talaga ang mga dakila. So anyway mga kaibigan, si Tihi na umaakit. Uy, yung camera sumunod din. Uy, yun. Uy. To. Naku po mga kaibigan, dinadala na ako sa langit. Ayan mga tropa bibs, ayan. Naku, wala na. Ayan na, tinatawag na ako. Ito na, the light. Naku lang, ayan. So habang ganito, ipakilala ko muna yung ating mga players mula sa Gigabyte Mineski. Andito si Raging Potato as Queen of Pain. Rio will be playing Tusk. Excuse me po. Jesse Vash will be playing Bounty Hunter. Kuko Pad will be playing Phantom Lancer. Last but not least, we have Jules
as Winter Wyvern. Sa kabilang side ng mapa mula sa Team TNC Pro Team, Nico AU as Phoenix, Raven as Wind Ranger, Sam H as Spirit Breaker, X Lucky maglalaro dito ng Earthshaker. At bakit sa lahat naman ng bakit hindi pa yung totem yung meron ka, pre? Anong ibig sabihin nito? Kinuha mo yung buong set maliban sa totem? Paki-explain, love you. Nangyari dito. So wala, X Lucky Maven as Earthshaker, and last but not least, that's it. Oo, sila na yung 5. So sama-sama sila mga mala Power Rangers ng Galawan. Galakan sila dito. Nakausapin nila Nico, good luck, Pogi. At sabi ko kanina, Jules, mag Just Dance 5 na lang kayo eh. Best of 1, sayawan na lang. Tagal nito eh. So ba't mo pa Dota pang nalalaman? Just Dance na. Okay, NBA Online. So yung mga kaibigan, nag-friendly banter between the two teams. Promise, hindi sila nagkakapikunan dito. Joke lang yan lahat. Sa mga viewers natin, ganun talaga mga pro teams natin dito sa Pilipinas. Medyo okay naman, walang kumbaga walang crab mentality. Lahat masasaya, lahat masaya na naglalaro-laro lang kanilang favorite na e-sport. So ayan po, Kuko be secure. So this would be a mid Phantom Lancer, really? Okay. Mid PL para sa Gigabyte Mineski, it would be facing a mid gyrocopter, so adjustments here and there para sa parehong team. So ganun lang talaga yung sistema nila. Kung sino yung gamitin ni Tihi, malamang yun yung mid. Nico A, yung mga kaibigan, on his trademark Phoenix, like what I've said, yan ang paborito niyang gamitin, mag-aggressive siya dito. And I think putanan niya si Articuno habang siya ay nagde-deward. Jules Serino might be in danger. He can use the Arctic Burn fly mode to escape the clutches of Moltres. Pero mamaya na yan, ako po. Sabi niya gusto niya i-go si Samish para siya mag-charge Serino Master dito para makatakas. Raging Potato moving in, nilaso na niya. Ako po, Moltres is here. Right click lang at natakot ka agad. It was super effective yung fire laban sa ice type. Matalang sa may taas, it would be Ryo Hasigawa featuring Jessie Vash versus Raven. Ako pa ng huli kabalbon dito. Gagawin ni Raven, wala lang, kinakanti-kanti lang siya. Right click pa more. Kasama niya dito si ES being played by X Lucky. So yan, nangalay na akong suotin yung headset. Pasensya na kayo guys, ang sakit sa tenga. Gusto ko na wala akong narinig, pero parang nakakahilo na siya pag tumatagal. So kailangan ko na rin alisin yung aking headphones. Anyway, the stun would be there. Pero wala, nagkaroon lang silang letter, letter D. D for Denki siguro. So yan, wala lang, beautiful. Ayan, yan. So yan, wala lang talaga, walang nangyari. So quality casting mga kaibigan, at ayun nga yung sinasabi ko dito sa mga nagtatanong sa akin sa PM, Kuya Denki, ano po ba yung madali po bang ikas ang Dota 2? Lagi kong sinasabi sa kanila na hindi. In comparison to other games na dire-diretso lang yung flow, example Counter-Strike or any FPS of course, sa StarCraft na kumbaga linear ang progression. For Dota and other MOBA, meron tayong tinatawag na phases ng game. So ito, laning phase, medyo may konting downtime. Every time na merong clash, meron na naman pong downtime. So kailangan, it's a challenge for the caster to have at least something to say every time na merong ganitong klaseng sitwasyon. At yun nga, wala akong masabi. Sorry na. So yan, haras lang muna. Mula kay Kukupa at inaasa lang niya si Tihi dito. Corky, walang magawa. Balik ka na lang ng LOL. Ano mong papalag siya dito, let's see. So far, no points on homing missile. This is a standard gyrocopter build. Very different from what we usually see from Tihi na laging nag-i-innovate, laging may pauso sa kanyang ginagawa. Sabi niya, ayoko makiuso. Ayoko maging unique. Gusto ko nang makiuso. Nakakasawang maging elitista. Meron siyang bot. Ayun o, yun unique. Ayun na, sorry na. May homing missile na siya eh. Narinig katao ni Kuya Tihi. Mamaya na ako si Jessie Bash, nakakita dito ng chicks. Naku, sabi niya, gusto ko ng mga ginger. Pati pa na yan, tinamaan ng yellow mga kaibigan. Hindi siya tinamaan, hindi daw siya Titanic. Hindi siya mabangga ng iceberg. There we go, ubos na yung charges ng Windrun. And there goes the first blood. Ryo would be taking it. And the problem here for Mineski is silang naka first blood. And sa kasanayan ko tuwing nakaka-first blood ang Mineski, nag-i-intro boy sila. Pero mamaya na yan, mamaya tayo sa intro tumatakbo si Samish mga kaibigan. Gusto niya makapatay dito ng Invisible. Meron pa silang dust, meron silang dust. X-Lucky priming that fissure and it would connect. Sinapak ka ng Koala, namatay ka. Paano mo i-explain yan sa magulang mo? Pinatay ka ng Koala.
My goodness. So anyway, mapupulba niya ang bote. Saktong-sakto, hindi niya na. Ay, nabutan niya. Wow! Perfect timing para magkaroon ng extra charges dito. Yung bote ni Gyrocopter. Habang ganun na nangyayari, naku po, ito na. Nagkaka-measure na. Sukat-sukatan din lang pag may time. Dalawa sa gitna. I think pwedeng i-go to ng Mineski kung gusto nila. Merong double damage si Kuko, so this would be a great tool for him to actually pursue him. Tihi, naku po, ito na ginamdan ni Tihi. 1, 2, 3, asawa ni Mali, pero sabi niya, bakit ako bumabagal? Tinamaan siya ng launch fire spirit. Ang haba ng pangalan, ang alam ko fire spirit lang yan. So may niluto siya dito, mabait ni Laser, pero isang sapak na lang mula kay Sam Hinto, and mapapahinto na niya yung opensa ng Mineski. So the score is now 2-3 at 4 minutes in. Jules gusto pang makaisa, nagkamali ng tinamaan mga kaibigan, nabangga siya ng konti sa may cliff, and he is forced to back out and avoid the situation altogether. So samantalang yan, nasa taas si Raven, walang pakialam sa puso ng lahat. Meron daw siyang boots of speed, gustong-gusto yan ni Robin Hood. Ayan, pero nasan si Little Chan? Nasa kabila, ito si Little Chan eh. So meron siyang level 5, wala pa siyang level 6, so no Walrus punch as of yet. Hindi pa siya makapag-forward down, forward punch. Mukhang matagal pa yan. Shoutouts nga pala sa lahat na nandito ngayon sa fighting game community. Hindi ko kayo nabati lahat, pero maraming salamat sa pagsuporta syempre. At syempre, hindi ko pa rin nasabi na napakaraming booths ito sa ESGS. So kung plano nyo pumunta bukas, hindi kayo magsasawa. Marami kayong pwedeng libutin to the point na pwede na nga kayong maligaw. Baka paglabas nyo, nasa first floor na kayo. So sobrang laki ng venue natin. Yan ang The Beautiful ESGS. Syempre maraming salamat kay paring Jobert, kay Jogert. Kuya Jobert Yu, huwag ka na may stress, relax ka lang. Kasama sa buhay yan. Pero anyway, Raging Potato, killing Phoenix. At di ko na napansin dahil sa sobrang dami kong segue. Sobrang na sidetrack ako dun. Pero we can have the replay right there. Kailangan pala ng tulong ni Winter Wyvern just to make sure na mamamatay si Phoenix. And that kill from Phoenix, hindi naman yun mag-matter masyado because the core heroes from TNC still alive and kicking. At pag nagligpit kayo, wag niyong isasama yung ano ko baka maligpit pati ako eh. So imagine niyo guys, habang nagkakasa ko, binubuhat ako ng mga ano natin, ng ating prod team. Charge then does would be used. Jesse Bashi, wala siyang matataguan dito. Nako po, isang ulti kalamboy, pero Kukupal would be here. I want to hype this one so bad, pero ang problema, nahuli siya. Nako po, TNC might be dead. Hindi, TNC's Tihi would be here. Savage, mamamatay ba? Call down is here. Nakailang siya dito, almost. Snowball would be used. Save it as well. Mineski sumasagot. 4-4, Kukupal waiting for that right time para makabagap to ng isa pang Spirit Dance. Pero problema, nakarangan siya ni X-Lucky. Nakalusot ang kuya mo, ang sexy. Ba, diet din pag may time. Hindi pala nakaka-block yun. Nangyari sa Pinas. Ano to? Paano ka lusok? So anyway, mga kaibigan, ako Tihi dito umatakbo, pero tinamaan siya ng Spirit Lance in the face. Raging Potato was also able to kill Phoenix yet again. So this time around, Mineski, mga kaibigan, out to take the mid game for themselves. I wish I can see the chat right now. Pero mabuti na siguro hindi, kasi baka naman puro hate messages lang yun para sa akin. Easy lang muna kayo, focus lang tayo sa laro guys, kasi hindi pa tapos ang laban. This game can still go either way. Remember, 2-2 po ang score. Huwag kayong maniwala dyan. Hindi yan blanco. May bug lang talaga ngayon ang best of series natin. Mamaya yan. Ako si Moltres. Sinatakan na si Articuno. Gumamit na siya kagad ng kanyang acting burn. Hindi niya ginamit yung acting burn. So okay lang siya. Matalo, Jolly Hato was evaded by Kukupal in the mid lane. Tihi in danger. Let's see. Hindi pa siya ina-atake dito ni Kuko. Talagang yung mga illusionist lang ang gumagawa dito. At sino daw ang pipigil? Syempre wala. Samantalang Jesse Bash trying to chase Raven dito, one click, and it mesmerized my eyes. Wala din niya gagamitan. Monday playing in this area. Raven knows na merong tao dito, and he's just gonna win run away, escaping the clutches of Gigabyte Mineski's Jesse Bash. At hanggang ngayon si Bash umaasa pa rin, naghahanap ng matatarget, pero wala siyang masusumpungan. Ang lungkot ng buhay. Aray ko, sumasakit ata yung appendix ko. Kailangan ko nang kumain. Aray ko be. Aray, teka lang, mag-uunat lang ako. Isang post ng Randy Orton nga dyan. Yun, beautiful. Aray ko, hindi, ito sumasakit sa akin yung bandang chan ko. Ito, yung parang na heartburn ako. Sobrang pagod. Pero sabi ko nga sa inyo, ang buhay ng caster, no excuses. Just play like a champion. Diba?
are fortified. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang daming aspiring na caster dyan. Sabi nila sa akin, ito punto for quoted. Parang madali lang naman mag-cast. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Hindi nyo alam. Take it from me. Take it from your homeboys, Lon and Duno. Diba? So, sabi ko nga sa inyo, unang-una sa lahat talaga, passion. So, mapapahay ko naman sa inyo. Sabi ko naman sa inyo, passion lang ang puhunan dito. And of course, talent and hard work. Everything else would be coming up in place. Kaming bahala sa inyo. Ito-training namin kayo para, diba, syempre matuto kayo at magamit yun yung kanyang mga skill kung sakasakaling gusto nyo mag-venture out into another areas. Kaya yun, please, apply na kayo. Send your clip sa, saan nga isi-send? Basta, meron kaming hrd@mineski.net. So lahat ng aspiring casters dyan, kung feeling nyo ang pangit kung mag-cast, kaya nyo mas magaling pa sa akin, pagkakataon nyo na. Pero mamaya na ako pahuli dito, Wallows Punch instant para kay Samish. The dust would be used, bayad na bayad ang lahat ng dust ito. Huling-huli si Jesse Bash, puminix in, bayan box mga kaibigan, paasa lang ang kuya mo. Sabi niya, whoop, Manoy, Boomerang Gaming. At dito naman si Jesse Bash, almost dead. Si Bounty Hunter pero nabuhay siya dito. Kamusta ka naman paring Vil? Wala siyang nasabi. Ayan. Oy! Break! Ako, nakabulin pa rin ba siya ng charge yun? Tama siya doon pero may DDC Kuko. So let's see. Pwede niya i-go pero ayaw niya makimento ng charge rin naman. 1, 2, 3 punch. May laser pa to heal. Pero hindi umabot. Nice try mula kay Nico Ayo to dissuade Mineski's Kuko Pal from actually engaging that one. Pero wala, napigilan Hindi napigilan Ikaw ba naman may double damage ka na Phantom Lancer and now he's gonna go for the drums. Gonna go the aggressive way for that mid-game aggression. And while that is happening, thank you. Sige na lang muna to. Mineski is pushing the tier 1 bot. I think they're gonna push the tier 1 mid as well. And they are gonna do that definitely. There we go. Dire's bottom tower has fallen. Dire's middle tower has fallen. Yan, it was a 2-4-0 in terms of tower. Samantalang Gigabyte Mineski, wala man lang, di mo na nahawakan, gabi Pwede mo pa itong ibento, slightly use lang ang Torre sa may gitna. Ito yung slightly use, ito medyo nasaktan nata ng konti. Pero okay lang yan mga kaibigan, pwede pa yan. Hindi pa naman laspag. So Mineski dito mga kaibigan, taking care of their business since 19 kopong-kopong. Tingnan natin kung kaya ba nila i-keep up ito. Pero sa ngayon kasi hindi pa nag-play yung Focus Fire still nung Aghanim Scepter para kay Windranger. So Raven dito medyo skimped in terms of farming. I think he's gonna buy the point booster right now. There we go. Kasi kailangan niya ng Aghanims para medyo masakit-sakit yung kanyang Focus Fire. At iyan, ang natatakot ako dito guys, sa ating manonood sa atin, paano kaya ang boss ko sa Lunes sa pagkakas ko ng Nanyang Championships. And I guess pwede ko naman siguro banggitin na sa Monday po hanggang Tuesday, yours truly would be casting the matches for the group stages of Nanyang Championship. Ulit-ulit ata ako, labo ko. Ayan, Lunes at Martes yan. Ako po at meron ako mga guest. Baka tanongin nyo, bakit hindi si Lon? Bakit hindi yung Explosive Ultimation casting? Kasi andun sila sa Singapore noon mismo for work, for business work. Pero mamaya na yan, ako po huli kabalbon. Tinalian ng 2 ilusyones. Okay lang daw sila. Sabi nila, sige, itali mo kami, Pepe. Pero ito na po, Phoenix Nuts mga kaibigan at hindi siya naging tunay. Pumutok ang butche ni Phoenix. Si Samish, pinaligyan na sumuko na nakapaligyan ka ng mga ilusyones. Beijing punit at pumalakpak sila. Palakpak na tayo guys. Ayan, wala na masahe, pumalakpak na lang tayo. So hindi ko alam yung palakpak na yun. Siguro kasi beautiful Dota coming in from Gigabyte Mineski. It's just on point every time. As long as Kuko is alive, they can actually contest everything. Take note na nakagamit po ng Phoenix Sun malamang si Phoenix. So Nico Ayo mga kaibigan being cancelled out at the last minute. Almost there para makagkaroon ng AoE stun pero denied. Bago man lang niya nagawa yun. Samantalang ganyan mga Spirit Breaker, changed his mind. Was actually going to charge Raging Potato pero siguro in-anticipate na nila na patapos na yung Orchid Malevolence. And anyway, hindi lang yun, makakapag-blink out naman si Raging Potato kung sakali. Aray ko, ang sakit na talaga ng dito ko. Ito, ang sakit to, parang yung ribs ko.
Hindi kaya ito na yun? Sinyalis sa bato ng kamatayan. Akala mo magiging immortal tayo. Nasaan ang Dragon Ball? Naku po, aray ko. Ayan! Nakahanap ako ng pwestong hindi masakit. Para ako nakasakay sa MRT. Aray ko, sakit. So, ganun talaga ang buhay mga kaibigan. Nakalimutan ko nung sakit yun eh. Parang nag-herniate ata yung aking mga laman loob dahil kanina pa ako nakaupo. So, yun. Okay. Face boots para kay Tihi, and I guess this is a drums incoming for Gyrocopter. Phoenix naman, patingin na ano. Paklik ka naman kasi. Meron siyang Sage Mask kasi back ano daw siya, Vyside. Jesse Vash, let's check. Meron siyang Quality Orb of Venom and of course Orn of Shadows. Uy, naku, magkakascoutan ata. Hindi. So, di nila alam na may tao dito. Hindi nila gustong hagipin yan. Ako, mamaya na yan. May dumating si X-Lucky. Meron ba siyang blink? Wala siyang blink dagger. Pero ito pala siya magstanini. Hindi naman si Jesse Vash. Saan ka pupunta? Dust would be used. Jesse Vash trying to run away. Pero binangga si mga kaibigan ng truck. Saan ka pupunta? Tawon, basura, right click pa more. Tinamaan ng Homo Missile. Putok ang butche. Samantala sa may baba. Meron yung gulpian dito. Winter's Curse utilized para kay Raven. At isang tukalan ni Raging Potato. Kinahid ang lahat. 11-5 po ang score. TNC all of a sudden. Parang mga nawawalang bata. At galit na mga kuya mo. Nako, Oreo, tumatakbo dito. Tingnan natin kung saan siya makakapunta. Mahabol rin. Wala, joke lang, hindi pala habol. So ayan, sa lahat na nanonood sa ating ngayon, binabati ko kayong lahat. Anong oras na? Mag-i-11 na pero nakatutok pa rin kayo sa amin. Syempre maraming salamat sa nanonood, hindi lang dito sa Pinas kundi overseas. Thank you guys for patronizing Mineski TV and choosing us for as the guys to watch out for. So alam ko medyo baguhan lang tayo sa scene dito, pero I guess Mineski TV is already making its way. Kaya nga meron tayong subscription button. So kumbaga, kung gusto nyo pang magkaroon ng konting update, syempre magkaroon ng access sa future emoticons natin, please don't forget to subscribe sa ating Twitch channel. Promise, meron kami ng mga nakakatuwang mga emoticon. Abangan nyo na yung Lon Face, yung Duno Face, at saka yung Denki Face, at saka syempre yung Slice of Biang Cake. Ayan. Wala na, ini-spoil ko na. KJ. Pero abangan nyo yung mga, natin, mga emoticons. Yung ubos na naman po ang Mineski. Gusto kong gumawa ng ganun eh. Pero mamaya na may charge ata dito. Pupunta kanino. Hindi natin alam. Nagbagong isip ni Sam H. I think it was aimed towards the Winter Wyvern. Pero I guess, knowing na nandun si Queen of Pain, nagbago kanilang isip. So yun, alam nyo, milagro to actually na meron pa rin akong boses hanggang ngayon. Usually, as far as my experience goes, yung pagkakas ko ng tuloy-tuloy, bigla akong nawala ng boses. Pero right now, alam mo, natutuwa ako kasi kahit pa nakakapag meron pa rin akong nilalabas na tunog sa bibig ko. And I guess that helps na naghati-hati kami ng designation. Actually, hindi nga kami hati-hati. Sabay-sabay din kami ni Lon at saka ni Duno. So pagpasensyahan nyo na, baka hinahanap nyo, asan ba si Lon, asan ba si Duno? Nagkakas din sila ngayon sa main stage. So ganun katindi. Diba, literal na wala kaming pahinga, guys. So bago nyo siguro hindi naman sa kumbaga apologist ako. Pero syempre kailangan natin magkaroon ng reality check. Tao din lang naman kami na nahihirapan. Oo, pawa nga yan, nice one. Beautiful. Beautiful. Pero again, no time to cry. Play like a champion tayo dito. Ayan, alam mo, natutuwa ang silver lining sa lahat na nangyayari dito is Mineski actually playing something a little bit more solid in comparison to how they perform on the past few games na medyo naging all out sila, all out walwal. Kaya nangyari yun, di ba? Kaya yung mga nanonood sa atin, mga tropa peeps, hindi pa matapos ang laban, kapit lang kayo sa salawal ninyo dahil TNC can still have an edge on this one. Remember, this is a Gyrocopter we're talking about. Na ngayon, ipapabuo pa lang ang kanyang drums of endurance. Uy, almost shackled pero nakapag-blink, nakapag-juxtapose ako siya dito gamit ang kanyang doppelganger. Pero may charge raging Potato was able to kill Tihi. Gyrocopter out, down for the count. Jesse Vash dito, naku, na-dusteran. Anong gagawin nila? Phoenix in, nagkalupit na huli ang isa. Rio dito might be in danger. Phoenix Sun, pumutok ang butche. Raging Potato was able to conquer the Sun.
And Mineski, inubos dito ang TNC. What an answer! What an answer! Dire's top tower is Tulad nga na sinabi ko sa inyo, hanggat merong Kuku Show, wala silang problema. Let me check the goal, net worth. Pasensya na, nakalimutan ko guys ay ipakita. 10k net worth advantage para kay Raging Potato, 9k para kay Kuku Palad, 7k para kay Rio, respectively. Let me check the net worth itself. 12k Dire's middle tower is under para sa Gigabyte Mineski, skyrocketing upwards, as well as the XP skyrocketing towards 12k. So grabe, dami na kaagad mga kaibigan na economy wise and score wise. This is Mineski's ball game. The only thing that can change right now is if Gyrocopter can actually destroy them in one fell swoop. Pero I doubt that. Meron ba silang mechanism? Meron silang mech mula kay Rio. On the other end of the spectrum, walang mech ang TNC, so zero sustainability in case na magkaroon ng matindihang sapakan dito. So yun yung difference nila. In terms of XP, mas matataas ang levels ng Mineski. In terms of everything else in between, kumbaga, the stars are aligning in favor of Gigabyte Mineski right now. Pero tulad nga na sinabi ko sa inyo, hindi po ganun ang Dota 2, hindi yan puro teorya. Merong execution factor yan. Kahit gano'n pakaganda ang theory crap mong line na pag samasamay mo Terror Blade at saka ewan ko, basta yung lahat ng pinakamalakas sa meta ngayon, wala pa rin yung silbi kung hindi nyo ma-execute ng tama, diba? Pero when si Sammy shoutout na sa peligro, hindi natin kung gagawin ni Sammy. Hidalgo dito, tatakbo na lang siya. I think he can smell blood in the water. Andito, water. Andito si Jesse Vash. Huli na si Savage mga kaibigan. Forward on forward punch. Patay ka agad. Si Spirit Breaker dito, anong ginagawa niya dun? Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle So ngayon, tower magpupush is dito ang under attack. Mineski. Of course, they would be happy to do so. Samantala kung magkakahabulan ba, kukuna kita nila si Tihi. Saan ka pupunta? The silence will be there. Sinigawan, patay ka agad ang isa. Dalawa dito nagkakano. Patay din si Earthshaker and Mineski just on point right now. So TNC all of a sudden, hindi ko talaga alam kung ano nangyari. I think it was, we can blame it on a little bit of a terrible early game. Na masyado silang nalibang. Dire's bottom tower is under Na chill Dota lang ang ginagawa ng Mineski. While Mineski mga kaibigan just recuperating from their loss and eventually releasing something. Itong Dakuko Show nga. Dire's bottom tower has fallen. Ito. Hindi ko kasi alam kung natatanggal ba ng diffusal blade ng Purge yung Winter's Curse. Pero mamaya nila kung produce mga kami pinanakagad patay dito. Wind Ranger or Raven will be taking that last hit. Ano bang bubuhay niya susunod? Nabunan niya yung ay wala pa pala siyang Aghanims. So mamaya pa yan. Tignan natin. Take note. Nanalo ang excuse me po. Nanalo ang Mineski for every possible engagement. Pero so far, hindi pa sila nagpupush. So ayan. Beautiful water. So ayan, shoutouts mga kaibigan sa ating mga kasama ko pa dito. Syempre maraming salamat. Oy, huwag mo umiyak. Shoutouts kay Mr. Graphics 1. At saka kay ano ka pa social media guy ka ba ngayon? Wala lang. Ano ka lang? Correspondent ng Mineski.net. Lord Stark nga pala. Wow. Si Lord Stark. Hindi na mauulit sorry na. Sorry na, Lord Stark na si Mipo Lords ng Mineski. Kasi kami dito sa Mineski, may mga parang trademark heroes kami. 'Di ba? Ako kasi ang trademark ko lahat. Random boys kasi ako Ganun ako kalupet, joke lang. Hindi ako kasi Beno Lords Si Graphics 1, kilala siya sa kanyang ano nga ba? PL Lords Kerry Lords to si ani. Oo, Enigma nga pala. Ang Enigma ni Graphics 1. Oo. Grabe naman po ang Enigma ni Graphics 1. So yan, si Lon, kilala siya bilang wala lang. Si Duno, walalin lang. Puro kasi LOL. Ang mga kuya mo. Diba? Wala na akong masabi. Sorry na. Si Dexter Ancheta naman po, ang developer ng Zencraft. Ang old man sa esports.
kilala sa kanyang wala lang din. Anjing, sa Undying nga pala. Oo, pero ako lang nagturo sa kanya ng Undying eh. So, ewan ko doon. Pero mamaya na smoke ang coming in from TNC Pro Team. Ito na po, tingnan natin kung makakaganti naman sila dito. I think they can at least catch one. Ang problema, sino yun? Naku po, wala. Si agad para kay Extra pa di siya makagawa ng fish dito, pero saksak patalikod, pero snowball to save his ally yet again, Mineski. Uy, ang sakit ng sigaw. Echo Sub sa isa mga kaibigan. Ito naman po ang Phoenix Sun, si Rio, sigaw, pinupupog dito. Pero problema dito mga kupunan ni Eugene. Ako po, mukhang mapupo ata ang TNC dito. Tignan natin, nagamit po nila yung mech, hindi ito nila nagamit. So samantalang ganyan, buhay pa dito ang Mineski, meron pa silang HP remaining. Remember, meron pang Regen Rune. Si Raging Potato singing Stigo for the chase. GG would be called. TNC taps out, and Mineski for the second time around is the champion for MPGL Season 7. At isa lang ang masasabi ko sa wakas, pero still, congratulations to TNC for that valiant effort. You gave Gigabyte Mineski a run for their money. Medyo kinabahan sila nung una doon nung nakadalawang silat ang TNC, and it looks like Mineski would be flying to Singapore with smiles on their faces. Ang problema nga lang, pagod ang mga kuya mo. So yun mga kaibigan, thankfully walang camera kaya hindi nyo makikita yung haggard na mukha ng Kuya Denki ninyo. Pero I guess that's it for me. Of course, before we end, maraming salamat sa panonood. Di ko na kayo may isa-isa, wala akong video hindi ko kita yung Twitch chat. Pero alam ko lahat kayo dito pinagmumura nyo ako siguro ngayon, joke lang. Ayan, ang sinasabi nila, ayaw na nila. Nakaka-umay ka Kuya Denki, siguro pura ganun. Pero yeah, GG would be called. Gigabyte Mineski.